Sa gitna ng paghihintay ng mga fans para sa kanyang muling pagbabalik sa lona, naging sentro ng usap-usapan si Jannariel Cuadrado Casimero matapos itong mag-post ng isang video na tila next level ang dating. Gamit ang makabagong artificial intelligence o AI, ipinakita ni Casimero ang kanyang bersyon na hindi pa nakikita ng publiko. Sa nasabing video, kitang-kita ang sobrang batak at maskuladong katawan ng boksingero. Isang kondisyon na tila handa na para sa isang world title fight. Ngunit, hindi lang ang kanyang pisikal na anyo ang nagbago. Laking gulat ng mga netizens na magsalita ito ng diretsong Ingles o fluent English. Dito ay binitawan ni Casimero ang kanyang matapang na banta sa mga kasalukuyang kampyon sa kanyang dibisyon. At ayon sa AI-generated version ni Cuadrado, ganito ang sinabi niya. Professional boxers on 1D6 FL's division. Any place, anytime. Bagamat alam ng marami na ito ay gawa lamang ng teknolohiya, nagsilbi itong babala na hindi pa tapos ang laban para sa kanya at handa siyang palagan ang kahit sinong itapat sa kanya sa loob ng ring. Habang maingay mga kwento ang social media kay Casimero, isang tunay na gilas naman ay pinakita ni Gabriel Santissima sa lupain ng mga Hapon. Naging usap-usapan pa rin hanggang sa ngayon sa buong Tokyo ang matinding upset na nagawa ni Santissima laban niya sa pambato ng Japan na si Subaru Murata. Kasi bago ang laban itong si Murata ay tinuturing na unstoppable force sa Super Bantamweight Division na may perpektong kartada na 10 wins at 10 knockouts at walang talo. Walang nakaisip ng isang Pinoy ang wawakas sa kanyang perpektong record. Hindi nagpa-intimidate itong si Santissima sa knockout strike ni Murata at sa gitna ng laban, nagawang pabagsakin ni Santissima itong si Murata, isang eksenang nagpatahimik sa mga Japanese fans sa loob ng arena. Bagamat umabot sa desisyon ng mga orado, malinaw ang tagumpay ni Santissima via unanimous decision. Kaya dahil dito, formal na binakla ni Santissima ang titulong WBO o World Boxing Organization Asia Pacific Super Bantamweight title mula sa kamay ni Murata. Pero bakit nga ba? Ganun na lamang ang gulat at respeto ng mga Japanese boxing experts kay Santissima. Ito ay dahil sa resume o track record ng kanyang tinalo na si Subaru Murata. Hindi basta-bastang boksingero si Murata. Bago ang kanyang pagkatalo kay Santissima, pinatunayan niya ng kanyang kalibre ng talunin niya ang dating world champion na si Yukinori Uguni. Sa laban na yon, ipinamala si Murata ang kanyang bagsik na tapusin at i-technical knockout itong si Uguni sa round 6. Murata kontra kay Uguni, si Murata ang nagdomina at nagpatigil sa dating kampyon. Santissima kontra kay Murata, si Santissima ang nagpatumba at tuluyang tinalo ang rising star ng Japan na si Murata. Mga kakwento, dahil dito, ang pangalang Gabriel Santissima ay naging simbolo ng katapangan sa Japan. Maraming mga Hapon ang aminado na hindi nila inasahan ang lakas na ipinamalas ng Pinoy fighter. Mula sa pagiging underdog, ngayon ay tinitingala na siya bilang isa sa mga pinakamapanganib na kalaban sa timbang na 122 pounds o sa Super Bantamweight Division. Congrats Santissima, kabilang ka na sa team sa Kalam Talaga.